Inabutan ako ng asawa ko ng isang mangkok ng sabaw na mailason. Pipiliin mo bang inumin o hindi? Hindi ko lang ito ininom hanggang maubos, pinuri ko pa ang galing niyang magluto. Tinanong ko siya, naniniwala ka ba na sa buong mundo, ako ang pinaka nagmamahal sa'yo? Pero ang atensyon ni Shen King mo ay nasa mangkok lang. Gusto niyang sirain ang ebidensya. Naman, naniniwala ako. Akin na ang mangkok, uhugasan ko na. Hindi ko pa rin ibinigay sa kanya ang mangkok. Nagtanong akong muli, alam mo bang napaka-inosente mo at madaling maloko? Nang mabanggit ko iyon, agad siyang nagalit. Sasabihin mo na namang tanga ako, no? Ikaw na ang matalino. Ako na ang pinakabobo, okay na? Inagaw niya ang mangkok mula sa kamay ko at pumasok sa kusina na nagdadabo. Mahina kong narinig na sinabi niya, ikaw na ang matalino. Mamatay ka na sana. Napangiti ako ng mapait habang kinukuha ang isang bote na mukhang ordinaryo. Ang totoo, ang laso na mabulaklak na dila, bagamat epektibo sa pagpatay, ay madaling matuklasan. Gusto kanyang ipakulong, hindi niya talaga gustong makasama ka. Puno ng gulat ang mukha ni Shen King mo. Ano nang pinagsasabi mo? Anong mabulaklak na dila? Hindi ko alam yan. Hindi ako ang bumili niyan. Kalmado akong sumagot, wala akong balak na ibunyag ka. Gusto ko lang maintindihan mo ang masama niyang intensyon. Huwag ka nang magpaloko ulit. Agad na naging napakalamig ng ekspresyon ni Shen King mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Palagi mong sinasabi na niloloko ako ng iba. Para kang baliw. Alam kong ayaw na ayaw niya sa ganoong sinasabi. Palagi niyang iniisip na matalino siya. Ang mga pagkakataong naloko siya dati ay dahil lang sa malas. Alam ko ring walang saysay ang anumang sasabihin ko. Hindi siya maniniwala. Lalo lang niyang pagtitibayin ang plano niyang patayin ako. Kumuha ako ng basang tissue at maingat na pinunasan ang bote. Ngayon, wala na bang fingerprint mo rito? Akin na lang. Anong ibig mong sabihin? Puno ng pagtataka ang mukha ni Shen King mo. Hindi ako nagpaliwanag, sa halip ay iniabot ko sa kanya ang isang susi. Kapag wala ka nang mapuntahan, buksan mo ang locker number 11 sa community courier cabinet. May iniwan akong sulat para sa'yo roon. Tiningnan ni Shen King mo ang susi, ngunit tila walang interes na kunin ito. Umuso siya at sinabing, anong panahon na ngayon, nagsusulat ka pa? Ang boring. Pagkatapos, pumasok na siya sa kwarto at malakas na isinara ang pinto. Bumuntong hininga ako, inilagay ang susi sa mesa, at naupo sa sofa, naghihintay sa pagdating ng kamatayan. Ang totoo, hindi niya kailangang lasonin ako. Kalahating taon na ang nakalipas nang madiagnose ako na may terminal cancer. Bilang na ang mga araw ko. Kaysa mamatay sa sakit, mas gugustuhin kong mamatay sa mga kamay niya. Ito siguro ay isang halos baliw na simbolo ng dignidad. Kahit paano, ang ganitong pagkamatay ay may kahulugan. Ilang minuto lang ang lumipas, nagsimula nang mag-react ang katawan ko. Mas marami pala ang inilagay niyang lason kaysa sa inaasahan ko, kaya't ang reaksyon ay nakakagulat na malakas. Sa loob lang ng ilang oras, nagsimula na akong magsuka at manginig ang mga kamay at paa. Narinig ang tunog ng pagsusuka, lumabas si Shen King mo mula sa kwarto hawak ang kanyang telepono. Nakahandusay ako sa sahig, nagsusuka ng walang tigil, halos dugo na ang lumalabas. Pero nakatayo lang siya roon, hindi gumagalaw, may bahid pa ng kagalakan ng nalalapit na tagumpay sa kanyang mga mata. Tumingin ako sa kanya, at saka lang siya nagkunwaring nagtanong, okay ka lang ba? Okay lang, umiling ako, tinitiis ang parang nasusunog na sakit sa buong katawan. Ang susi ng locker nasa mesa. Huwag mong kalimutan. Alam ko, nanatili si Shen King mo sa pinto ng kwarto, hindi gumagalaw. Makalipas ang 10 minuto, nakahiga na ako sa sahig, nanginginig, at halos hindi na makahinga. Saka lang lumapit si Shen King mo. Tinitigan niya ako, hindi na nagkukunwaring nag-aalala, kundi may baluktot na ekspresyon. Lagi mong sinasabi na tanga ako, madaling maloko. Ngayon? Ang talino mo, bakit mamamatay ka na rin? Wala na akong lakas para sagutin ang tanong niya. Bahagya ko lang naibuka ang aking bibig. Dahil mahal kita. Narinig man niya o hindi, pareho lang ang resulta. Habang malapit ng mamatay, nanginginig kong kinuha ang isang papel mula sa aking bulsa. Yumuko si Shen King mo at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata.
Agad niyang kinuha ang papel at binasa ng matagal. Pagkatapos ay tumawa siya at sinipa ako. May konsensya ka pa pala. Tanga! Sinabi pa na may terminal cancer siya at hindi na makayanan ang sakit kaya nagpakamatay sa lason. Hindi ko na kailangang mag-isip ng dahilan. Wala nang pag-aalinlangan si Shen King mo. Tinawagan niya ang kanyang kasintahan, si Jiang Qingyan. Malapit na siyang mamatay. Pwede ka nang pumunta. Hindi nagtagal, dumating si Jiang Qingyan. Tiningnan niya ako na maitim na ang mga labi at kuko at kumunot ang noo. Masayang niyakap siya ni Shen King mo. Tingnan mo, patay na siya. Sa wakas, pwede na tayong magsama ng hayagan. Ngunit bumuntong hininga si Jiang Qingyan. Masyadong marami ang inilagay mong lason. Halatang halata ang sintomas ng pagkalason sa kanya. Kapag dumating ang mga pulis, siguradong imbestigahan nila ito. Dahil mahal kita kaya marami ang nilagay ko. Aksidente lang. Pero okay lang, nag-iwan siya ng sulat. Nakasulat doon na may terminal cancer siya, kaya nagpakamatay. Walang kinalaman sa atin. Kahit yung bote, pinunasan niya. Walang fingerprint ko roon. Nagulat si Jiang Qingyan. Kinuha niya ang papel at tiningnan ng paulit-ulit. Nang makumpirma na sulat kamay ko iyon, nagpakita ng tuwa ang kanyang mukha, ngunit may bahid ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Lintik na to, kahit mamamatay na, nanggugulo pa. Kung sino ang naglason, sana siya na lang ang humaba ang buhay, di ba? Pero sa isip niya lang iyon sinabi. Tiningnan niya si Shen King mo na nakasimangot pa rin at sinabi, kahit may suicide note na mag-aalis ng suspetsa sa iyo, iimbestigahan pa rin ito ng mga pulis ng matagal. Siguradong ikukulong ka muna nila ng ilang araw. Pero huwag kang mag-alala, proseso lang yan. Siyempre, wala naman silang ebidensya. Kainis. Makukulong pa ako ng ilang araw dahil sa patay na to, nakakabwisit, puno ng inis si Shen King mo, na para bang mas malala pa ang makulong ng ilang araw kaysa sa pagkamatay ko. Muling nagsalita si Jiang Qingyan, habang wala pa ang mga pulis, ilipat mo muna ang lahat ng ari-arian mo sa pangalan ko. Ha? Bakit? Sa wakas, nagduda na si Shen King mo. Seryosong sinabi ni Jiang Qingyan, tanga ka ba? Patay na iyang lalaking iyan. Sa tingin mo ba hindi gugulo ang mga kamag-anak niya? Kapag nakakulong ka, sasamantalahin nila ang pagkakataon para kunin lahat ng ari-arian. Hindi pa tayo kasal, wala akong karapatang pigilan sila. Agad na nawala ang pagdududa sa puso ni Shen King mo. Tiningnan niya si Jiang Qingyan nang may paghanga. No. Hindi ko naisip yun. Yung mga kamag-anak niya, siguradong gagawin nila yun. Matalino ka talagang mag-isip. Hindi ko naisip yun. Nakangiting niyakap siya ni Jiang Qingyan habang sinasabi ang mga magagandang plano nila para sa hinaharap. Hindi naman sa malayo ang iniisip ko. Para lang sa kaligayahan nating dalawa kaya mas nag-iingat ako. Sumandal si Shen King mo sa kanyang dibdib, puno ng pag-asa para sa hinaharap. Pakiramdam niya, sa wakas ay natagpuan na niya ang lalaking tunay na nakakaintindi, nag-aalaga, at nagmamahal sa kanya. Hindi tulad ng dati na laging sinasabihan siyang masyadong inosente. Tiningnan niya ang bangkay sa sahig ng may paghamak. Tingnan mo, mas magiging masaya ako nang wala ka. Pagkatapos, inilipat niya ang lahat ng ari-arian sa pangalan ni Jiang Qingyan. Sinadya pa ni Jiang Qingyan na patagalin ng ilang araw, hanggang sa mga moy na ang bangkay, bago niya sinabihan si Shen King mo na tumawag ng pulis. Gaya ng sinabi ni Jiang Qingyan, kahit may suicide note, pansamantalang idinetin si Shen King mo ng mga pulis. Masyadong matagal na raw kasi ang pagkamatay na mahirap hindi pagdudahan. Ngunit dahil walang ebidensya, wala pang isang araw ay pinalaya na siya. Ang araw na lumabas siya ay eksaktong ika-7 araw ng pagkamatay ko. Ngunit ang bahay ay pag-aari na ni Jiang Qingyan. Ang mga kamag-anak ko ay wala man lang lugar para maglamay. Sa huli, napilitan silang umupa ng isang lugar sa punerarya. May isang kamag-anak na tumawag kay Shen King mo, para imbitahan siya sa ika-7 araw at para tanungin kung ano ang nangyari. Bakit daw bigla na lang akong nagpakamatay sa lason? Nang sagutin ni Shen King mo ang tawag, walang sabi-sabing sinigawan niya ang kamag-anak. Gusto niyang mamatay, anong pakialam ko? Huwag niyo akong tanungin ng kahit ano. Kung may duda kayo, tanungin niyo ang pulis.
At saka, huwag na kayong tatawag sa akin ulit. Wala na akong kinalaman sa pamilya niyo. Sa totoo lang, ang makilala siya at kayo ang pinakamalas na nangyari sa buhay ko. Pagkatapos ibaba ang tele. Pono, nakaramdam ng ginhawa si Shen King mo. Humuhuni pa siya habang tinatawagan si Jiang Qingyan para sunduin na siya ng kanyang magiging asawa. Ngunit walang sumasagot sa tawag. Inisip ni Shen King mo na baka abala lang ito at tatawag na lang ulit mamaya. Wala pa ring sumasagot. Pagkatapos ng ilang beses na pagtawag, sumakay na lang siya ng taxi papunta sa bahay ni Jiang Qingyan. Habang paakyat, iniisip pa niya na sisipain niya ito ng malakas pagkakita. Alam na ngang lalabas siya ngayon, hindi man lang siya sinundo. Sobra na. Ngunit sa pag-iisip na mula ngayon ay malaya na silang magsasama ni Jiang Qingyan, matutulog sa kanyang kama, yayakapin niya, at magkakaanak pa sila, hindi niya maiwasang mapangiti ng masaya. Pagdating sa pinto ng bahay ni Jiang Qingyan, kumatok si Shen King mo ng ilang beses. Mabilis na bumukas ang pinto, ngunit hindi si Jiang Qingyan ang lumabas, kundi isang hindi kilalang lalaki na nasa katanghali ang gulang. Maingay sa loob, tila may nagre-renovate. Nagtatakang nagtanong ang lalaki, sino po sila? Nandyan po ba si Jiang Qingyan? Kayo po ba yung sa construction? Siguro gusto akong sorpresahin ng lalaking iyon. Magpapakasal na kami kaya nagpaparenovate siya ng bahay. Tiningnan ng lalaki si Shen King mo nang may kakaibang ekspresyon. Ipaparenovate nga ang bahay, pero hindi po ako galing sa construction. Ako po ang may-ari ng bahay na ito. Ibinenta po sa akin ni A.A. Jiang ang bahay noong nakaraang 2 araw. Hindi po ba niya nasabi sa inyo? Natigilan si Shen King mo. Ibinenta ang bahay? Hindi siya gaanong nagduda, iniisip na mayroon pa namang bahay ko. Baka gusto lang ni Jiang Qingyan na mag-ipon ng pera at magtipid kaya ibinenta ang isang bahay. Pero dapat sinabi man lang niya, di ba? Kahit hindi ito conjugal property, kapag mahal mo ang isang tao, hindi ba dapat lahat ng bagay ay pinag-uusapan? Nagalit si Shen King mo, kinuha ulit ang cellphone at tinawagan si Jiang Qingyan. Wala pa ring sumasagot. Bumaba siya ng building na galit at nagpunta sa dati naming bahay. Pagdating doon, nakita niyang may mga taong naglalabas ng mga gamit. Natuwa si Shen King mo, iniisip na naroon nga siya. Mabilis siyang tumakbo papasok, ngunit pinigilan siya. Isang babaeng nasa katanghali ang gulang ang tumingin sa kanya. Sino ka? Anong kailangan mo? Anong kailangan? Bahay ko to, ako dapat ang magtanong kung anong ginagawa niyo rito. Nagtaka ang babae. Bahay mo. Kaabili ko lang ng bahay na to, baka nagkamali ka ng lugar. Bahagyang natigilan si Shen King mo. Kabibili lang. Sino ang nagbenta sa'yo? Nainip na ang babae. Siyempre, yung may-ari. Jiang Qingyan yata ang pangalan. Natigilan si Shen King mo. Pati ang bahay dito na ibenta na rin? Siyempre, hindi siya naniwala. Nagsimula siyang mag-iskandalo sa may pinto. Inilabas pa ng babaeng nasa katanghali ang gulang ang titulo ng lupa na nakapangalan na sa kanya, ngunit walang nangyari. Sa huli, tumawag na lang siya ng pulis. Nang dumating ang mga pulis, madali nilang naintindihan ang buong kwento at sinabi kay Shen King mo, hindi na namin pakialam kung ano ka dati sa bahay na ito, pero kumpleto ang mga papeles niya at legal ang proseso. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, hanapin mo si Jiang Qingyan. Huwag ka nang gumawa ng gulo rito. Kung hindi, dadalhin ka namin sa presinto. Tumigil si Shen King mo sa pag-iingay, ngunit hindi rin siya umalis. Napaupo siya sa sahig, nagpupunas ng luha habang tinatawagan si Jiang Qingyan. Halos maubos na ang baterya ng kanyang telepono, pero hindi pa rin niya ito makontak. Tila may naisip ang babaeng may-ari. Miss, baka naman naloko ka? Subukan mong isipin, bukod sa bahay, ano pa ang mga ari-arian mo na nasa kanya? Tingnan mo agad kung nandoon pa. Agad na tumayo si Shen King mo at sumigaw, imposible. Magpapakasal kami, paano niya ako lolokohin? Napaatras sa takot ang babae. Wala naman akong sinabing niloko kanya, ah. Nagpapaalala lang naman ako. Anong paalala? Naiinggit ka lang siguro dahil masaya ang ibang tao, sabi ni Shen King mo habang binubuksan ang banking API sa kanyang telepono. Habang naglalogin, sinabi niya, tingnan mo. Lahat ng pera niya sa akin nakatago.
Paano niya ako lolokohin? Ngunit nang makapag-login siya sa account, nakita niyang zero ang balanse. Nagduda si Shen King Mo na baka nagkamali lang siya ng tingin. Kinusot niya ng malakas ang kanyang mga mata at paulit-ulit na tiningnan ang account number. Sa huli, nakumpirma niyang wala na ni isang kusing sa account. Lumapit ang isang pulis at tumingin. Tingnan mo ang transaction history. Dali-daling tiningnan ni Shen King Mo ang history at natuklasan na 2 araw na ang nakalipas, ang pera sa account ay inilipat sa isang hindi kilalang account. Naging seryoso ang ekspresyon ng pulis. Baka biktima ka ng scam. Sumama ka sa amin sa presinto para mag-file ng report. Hindi impossible. Nga pala. May kotse pa ako. Mahigit ilang 100,000 yun. Siguradong nandoon pa, sabi niya, hindi pinapansin ang sinasabi ng pulis at agad na tumakbo sa diki para magtanong. Ang resulta, ang kotse na nakarehistro sa pangalan ni Jiang Qingyan ay naibenta na rin sa isang dealer ng mga segundamanong sasakyan. Pinuntahan ni Shen King Mo ang dealer, ngunit sinigawan lang siya at pinalayas. Nagbayad daw ng cash ang bumili at legal ang proseso, paano niya ibabalik ang kotse? Napaupo si Shen King Mo sa gilid ng kalsada at humagulgol, ngunit wala nang magagawa. Sa wakas, napagtanto niya, lahat ng kanyang ari-arian ay nailipat na. Wala sa pangalan niya at wala rin sa pangalan ni Jiang Qingyan. Wala na siyang ibang pag-asa kundi ang mga pulis. Nagpunta siya sa presinto para mag-file ng report. Dinala siyang muli ng pulis sa dati niyang bahay para sa investigasyon. Naawa sa kanya ang babaeng may-ari at sinabi, maraming gamit sa loob ang naibenta ko na sa mga magbobote. Pero may mga ilan, tulad ng mga susi at litrato, na hindi ko itinapon. Nasa kahon na ito. Inisip ko lang na baka bumalik kayo para hanapin. Yakap-yakap ni Shen King Mo ang kahon, tulala at wala sa sarili. Ngayon, wala na siyang pera at malapit nang maging palaboy sa lansangan. Sa bagay na ito, hindi rin siya matutulungan ng mga pulis. Pinayuhan lang siya na subukang magtanong sa mga taong malapit kay Jiang Qingyan at kung may anumang lead, ipaalam agad sa kanila. Nakaupo si Shen King Mo sa isang bench sa komunidad, hawak ang kanyang telepono, ngunit wala ni isang numero na matatawagan. Ngayon niya lang napagtanto na wala siyang kilala ni isa sa mga kaibigan o kamag-anak ni Jiang Qingyan. Narinig lang niya itong magkwento tungkol sa kanila, pero wala siyang nakita ni isa. Naloko ba talaga ako? Hindi na ito isang tanong kundi isang katotohanan. Noon, isang delivery rider ang huminto sa kanyang dekuryenteng motor at tinitigan siya. Kayo po ba si Inga Shen King Mo? Natatandaan ko po na may package kayo sa locker number 11 na ilang araw nang nandoon. Kung hindi niyo pa po kukunin, sisingilin na po kayo. Tumingin si Shen King Mo sa kanya, at saka lang naalala, bago mamatay ang asawa ko, binigyan niya ako ng isang susi. Sinabi niya na kapag wala na akong mapuntahan, buksan ko ang locker. May sulat daw doon. Ngunit anuman ang nakasulat sa sulat, ano pa ang saysay nito? Tuliro siyang naglakad, binuksan ang locker, pinunit ang sobre, at kinuha ang sulat. Pagbuklat pa lang ng sulat, isang bank card ang nahulog mula rito. Gulat niya itong pinulot at saka tiningnan ang sulat. Mahal kong asawa, kapag nabasa mo ang sulat na ito, tiyak na alam mo nang naloko ka na naman. Ang card na iyan ay lihim kong kinuha nang hindi mo alam. May laman itong 300,000. Magtipid ka sa paggastos ha? Dahil hindi na kita muling maipag-ipon pa. Nang mabasa niya ito, nagsimulang manginig ang mga kamay ni Shen King Mo. Naalala niya ang dati, kung paano laging nag-aatubili ang asawa niya sa paggastos, at kung paano minsan ay parang mas maliit ang sahod nito kaysa sa inaasahan niya. Palagi niyang pinaghihinalaan na may kabit ito, at nag-hire pa siya ng private investigator para imbestigahan. Siyempre, walang nahanap. Ngayon niya lang naintindihan, hindi pala siya nambababae. Ang perang tinitipid niya ay iniipon niya pala para iwan sa kanya bilang huling tulong. Imposible paanong naisip mo ang lahat ng ito para sa akin, puno ng pag-aalinlangan ang mukha ni Shen King Mo. Ngunit nang tumakbo siya sa ikyat ng bangko, nakita niyang may 300,000 nga sa card. Nanginginig ang buong katawan ni Shen King Mo. Dali-dali niyang kinuha ang sulat at nagpatuloy sa pagbabasa. Kung ako ang taong iyon, gagawin ko ang lahat para ilipat ang lahat ng ari-arian mo. Kung tama ang hula ko, ngayon ay wala ka ng cash, at malamang wala na ring bahay at kotse.
Huwag kang mag-alala. Pumunta ka ngayon sa Huifeng Law Firm at hanapin mo ang isang abogado na nagngangalang Du Haiming. May ipinanotaryo akong dokumento sa kanya, isang bahay na hindi pa naililipat ang titulo. Hanapin mo siya at ililipat niya ang bahay sa pangalan mo. Pero sa susunod huwag na huwag mo nang ililipat ang bahay sa kahit kanino. Dahil hindi na kita kayang tulungan ulit. Dahil patay na ako. Sa Huifeng Law Firm, inilapag ni Atty. Du Haiming ang isang notarized na dokumento sa harap ni Shen King mo. Ito po ang dokumentong ipinagawa sa akin ni Enfixie. Isang ari-arian na walang pangalan. Ngayon, kailangan nyo lang pong pumirma at sa inyo na ang property. Nabalitaan ko pong nagpakamatay si Enfixie. Nakakagulat po at nakakalungkot. Ang bait-bait na tao siguro ay masyadong mabigat ang dinadalang problema. Tiningnan ni Shen King mo ang dokumento sa harap niya, blanko ang isip. Mula sa pera hanggang sa ari-arian, mula sa pagiging wala hanggang sa pagkakaroon ng tahanan. Mula sa pagiging desperado, biglang nagkaroon ng pag-asa. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi galing sa taong inakala niyang tunay na pag-ibig, si Jiang King yan, kundi mula sa asawang kinamumuhian niya ng husto, na nilason pa niya para mamatay. Nanginginig ang katawan ni Shen King mo, mahigpit na hawak ang sulat. May ibinubulong siya. Hindi marinig ni Atty. Du Haiming kaya't kinailangan niyang lumapit. Ano po ang sinasabi niyo, Ye Shen? May hindi po ba kayo naiintindihan? At sa kanya narinig ang sinasabi ni Shen King mo, bakit hindi mo sinabi sa akin nang mas maaga na ginawa mo ang lahat ng ito? Sandaling natahimik si Atty. Du Haiming. Sa totoo lang po, bukod sa bahay na ito, binigyan din po ako ni Enfixie ng 50,000 bilang consultation fee. Bayad na po iyon para sa inyo. Umaasa po siya na sa hinaharap, bago kayo gumawa ng anumang desisyon, ay kumonsulta muna kayo sa akin. Ang totoo ang 50,000 ay sapat lang para sa ilang oras ng consultation fee ko. Pero sinabi niya noon na mamamatay na siya, kaya hindi ko na po matanggihan. Tumingin si Shen King mo sa kanya, namumula na ang mga mata. Hindi siya nagsalita, sa halip ay kinuha ang sulat at nagpatuloy sa pagbabasa. Mahal kong asawa, alam kong ayaw mo kapag tinatawag kitang ganito, pero sa puso ko, ikaw ang babaeng pinakamamahal ko. Sa mga araw na wala na ako, alagaan mo ang sarili mo, ha? Kung gusto mong mag-asawa ulit, mag-asawa ka ng chef. Kasi lagi kang nagda-diet, ayaw mong kumain ng maayos. Baka ang mas masarap na pagkain ay makatulong para maging malusog ka. O kaya, humanap ka ng piano teacher. Alam kong mahilig ka sa piano music. Sayang, matagal na akong nag-aaral, pero yung isang simpleng kanta lang ang natutunan ko. Kung hindi, humanap ka ng may-ari ng pet shop. Dahil mahilig ka sa mga alagang hayop pero ayaw mong maglinis. Matutulungan ka niyang makatipid sa maraming bagay. Sa madaling salita, kung anong klaseng lalaki ang gusto mo, iyon ang hanapin mo. Huwag ka na sanang humanap ng tulad ko. Dahil bukod sa pagmamahal sa'yo, wala na talaga akong silbi. Mabuti na lang at pinanindigan mong ayaw nating magkaanak. Ngayon, wala nang dapat alalahanin. Kaya mo yan. Mas magiging masaya ka nang wala ako. Tumulo ang mga luha ni Shen King mo sa sulat, unti-unting binabasa ang buong papel. Hindi alam ni Atty. Du Haiming kung ano ang nakasulat sa sulat, at dahil sa kanyang profesional na etika, hindi niya ito sisilipin. Kumuha lang siya ng ilang tissue at iniabot sa kanya. Hindi na maibabalik ang pumanaw. Mahal na mahal ka ni Enfixie, dapat kang maging masaya. Dahil anuman ang mangyari sa hinaharap, kahit paano, may isang lalaki sa mundong ito na tunay na nagmahal sa iyo. Sa wakas, hindi na napigilan ni Shen King mo at humagulgol siya ng malakas. Naalala niya ang napakaraming nakaraan. Pagkatapos, tiningnan niya si Atty. Du Haiming habang umiiyak. Wala akong nagawa para sa kanya, wala kahit isa. Bumuntong hininga si Atty. Du Haiming. Alam niyang walang saysay ang pag-alo sa sandaling iyon, kaya't inilapit na lang niya ang kahon ng tissue. Nang halos matuyo na ang kanyang mga mata sa kaiiyak, saka lang kumalma si Shen King mo. Bigla siyang nagtanong, Attorney, matutulungan niyo po ba akong hanapin ang isang tao? Nagtatakang tumingin si Atty. Du Haiming sa kanya. Sino po? Isang taong nagngangalang Jiang King yan.
Kinuha ni Shen King Mo ang bank card mula sa kanyang bulsa at inilagay sa mesa. May 300,000 dito, kasama na ang property na ito. Kung mahahanap niyo siya, sa inyo na ang lahat ng ito. Tumingin si Achoy. Duhaiming sa bank card at bahagyang tinaasa ng kilay. Maaari ko po bang malaman ang relasyon niyo sa taong ito? O ano po ang gagawin niyo sa kanya? Gusto ko lang siyang tanungin kung bakit niya ako niloko. Ganoon po ba? Kinuha ni Achoy. Duhaiming ang bank card. Kung gayon, ibigay niyo po sa akin ang kanyang impormasyon. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para subukang hanapin siya. Bagamat hindi 100% ang sansa, basta't hindi pa siya patay, may pag-asa pa po tayo rito. Hindi na nagsalita si Shen King Mo. Tumayo siya, hindi na tiningnan ang notarized na dokumento. Maingat niyang tiniklop ang sulat, inilagay sa kanyang bulsa, at tinakpan ng isang kamay. At ganoon siyang umalis sa law office. Sumakay siya ng taxi papunta sa punerarya. Sa loob ng kapilya, may nakaset up na altar. Ilang kamag-anak ang nakatayo o nakaupo sa tabi, nagbabantay. Dahil biglaan ang pagkamatay, walang ibang naabisuhan, kaya tahimik at malungkot ang lugar. Ang pagdating ni Shen King Mo ay ikinagulat at ikinagalit ng mga kamag-anak. 7 araw na siyang patay, ni minsan hindi ka dumalaw. Nang tawagan ka, minura mo pa kami. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ng kanyang tiyuhin. Patawad po. Nagkamali po ako. Nakayuko si Shen King Mo. Gusto ko lang siyang alayan ng isang stick ng insenso. Hindi mo kailangang magpanggap at magkunwari rito. Natatakot ka lang sigurong pag-usapan ka ng patalikod, ano? Napakasama talaga ng kapalaran niya sa loob ng 8 henerasyon para makapangasawa ng babaeng tulad mo. Sa tingin ko, hindi naman talaga totoo na may cancer siya. Baka ikaw pa nga ang pumatay sa kanya. Nakayuko pa rin si Shen King Mo, hindi nagpaliwanag at hindi rin inamin ang paratang. Mayroon ding ilang kamag-anak na mas malambot ang puso. Dahil sa akin, sa huli ay pinabayaan na lang nila siya. Dahan-dahang lumakad si Shen King Mo sa harap ng urna. Tinitigan niya ang litratong nakalagay doon. Ang ngiti sa litrato ay nagpaalala sa kanya noong bagong kasal pa lang sila. Masaya ang buhay nila noon, puno ng pagmamahalan. Magkayakap nilang pinapangarap ang magandang kinabukasan, hanggang sa ilang beses silang naloko at malaki ang nawala sa kanila. Nagsimulang bumigat ang kanilang damdamin at doon nagsimulang magbago ang lahat. Sa ilalim ng mga tingin ng mga kamag-anak, lumuhod si Shen King Mo. Buong lakas niyang inuntog ang kanyang ulo sa harap ng litrato na lumilikha ng malalakas na kalabog. Gulat na gulat ang mga kamag-anak. Akala nila'y manhid at walang puso si Shen King Mo, hindi nila inasahan na gagawin niya ito. Patawad, mali ako. Tama ka. Sobra akong tanga. Patawad, paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salitang ito. Hanggang sa masugatan ang kanyang ulo at umagos ang maraming dugo, saka lamang siya itinayo ng mga kamag-anak. Nang makita si Shen King Mo na halos nababalutan na ng pinaghalong dugo at luha ang buong mukha, natakot ang mga kamag-anak. Itinulak sila ni Shen King Mo at muling inuntog ang ulo ng malakas sa harap ng mga kamag-anak, habang umiiyak at nagsisisi. Maging ang tiyuhin niyang pinakagalit sa kanya ay hindi na makapagsalita. Ang nasabi na lang niya habang naninigas ang liig ay, kung alam mo lang na ganito ang mangyayari, bakit mo pa ginawa noon? At sinabi mo pang itatakwil mo kaming mga kamag-anak. Hindi pa rin nagpaliwanag si Shen King Mo. Humingi lang siya ng sakong damit para isuot, at lumuhod sa harap ng altar habang nagsusunog ng papel na pera. Dahil sa kanyang tapat na pagsisisi, hindi na siya ginulo pa ng mga kamag-anak. Kinabukasan, inilibing ang urna. Isinaboy ni Shen King Mo ang huling dakot ng lupa. Hindi siya sumama sa mga kamag-anak na umalis. Sa halip, nanatili siyang nakaupo ng tulala sa harap ng puntod, tinititigan ang litrato at paminsan-minsa ilumuluha. Ilang araw ang lumipas, tinawagan siya ni Attorney Du Haifeng. Sinabi niyang nahanap na ang tao. Peke pala ang pagkakakilanlan ni Jiang Qingyan. Pineke niya ang kanyang at ang lahat ng naunang ari-arian ay inilipat sa ibang pangalan at pagkatapos ay inilipat muli sa kanyang asawa at mga anak. Maraming koneksyon ang ginamit ni Attorney Du Haifeng para lang mahanap siya. Ngunit ayon kay Du Haifeng, naubos na raw ang pera. Wala na ni isang sentimo ang maibabalik.
Kahit sinong hindi tanga ay alam na kasinungalingan ito. Determinado na siyang hindi magbayad. Okay lang. Gusto ko lang siyang makita. Pakiusap, Attorney Du, paki-arrange ng meeting para sa akin. Sabihin mo gusto ko siyang kausapin ng pribado. Pero may isang kondisyon, kailangan niyang isama ang kanyang asawa at mga anak. Walang problema. Siguradong papayag siyang makipag-ayos sa iyo ng pribado. Pero personal kong mungkahi na i-report mo siya sa pulis at kasuhan. Kahit hindi na maibalik ang pera, kahit paano'y makukulong siya ng ilang taon. Huwag na. Ang pagkakakulong ay hindi parusa para sa mga taong tulad niya. Walang saysay. Matigas ang pagtanggi ni Shen King mo. Hindi na nagpumilit pa si Attorney Du Haifeng. Tanging payo lang ang maibibigay niya, hindi siya maaaring magdesisyon para sa kanyang kliyente. Makalipas ang isang araw, sa isang kwarto sa hotel, muling nagkita sina Shen King mo at Jiang Qingyan. O mas tamang sabihin, ang pamilya ni Jiang Qingyan. Hindi man lang nailang si Jiang Qingyan. Ang asawa niya ay isang matabang babae, at may dalawa silang anak, isang lalaki at isang babae, parehong 7 o 8 taong gulang. Pagdating sa kwarto, hindi sila nahiya. Matapos tingnan si Shen King mo, tumalon sila sa kama nang hindi man lang nag-aalis ng sapatos. Mabilis na nadumihan ang puting kumot. Ang matabang babae ay nakatitig kay Shen King mo, na para bang naghihintay na pagalitan niya ang mga bata para magkaroon ng dahilan na mag-away. Hindi ito ang unang beses na ginawa nila ito, ang paghahanap ng away ay isang madaling paraan upang makuha ang kontrol at guluhin ang sitwasyon. Ngunit hindi sila pinansin ni Shen King mo. Itinuro niya ang mga bote ng inumin sa mesa at nagtanong, anong gusto ninyong inumin? Kumuha na lang kayo. Agad na tumalon ang 2 bata mula sa kama, kumuha ng tig-1 bote ng fruit-flavored milk drink, at kinuha na rin ang kanilang ina. Tumingin ang matabang babae kay Shen King mo nang may panghahamon, binuksan ang bote, uminom ng ilang lagok, at pagkatapos ay iniluwa ang kalahati. Ang pangit ng lasa. Anong klaseng taste ito? Hindi pa rin siya pinansin ni Shen King mo. Nagsalin siya ng 1 tasa ng tsaa, inabot kay Jiang Qingyan, at nagtanong, gusto mo ng Longjingtia? Sana hindi ito peke, di ba? Kinuha ni Jiang Qingyan ang tasa at ininom ito ng 1 lagukan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ng diretsyo. Ayusin na natin ito para hindi na tayo mag-abala sa isa't isa. Linawin ko lang, wala akong ni 1 sentimo. Kinuha ni Shen King mo ang tasa mula sa kanyang kamay, inilagay sa mesa, at sinabing, hindi ako nandito para maningil ng pera. Gusto ko lang magtanong ng ilang bagay sa'yo. Magtanong ka. Unang tanong, mula pa ba noong unang araw na nagkakilala tayo, plano mo na akong lokohin? Hindi pa nakakasagot si Jiang Qingyan, sumabad na ang matabang asawa niya, hindi ba't halata naman? Kung hindi para lokohin ka, para saan pat pakakasalan ka niya? Siya ang tinatanong ko, hindi ikaw. Mamaya, may ibang tanong para sa iyo, sabi ni Shen King mo. Sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? Maniwala ka't sasampalin kita. Tama na, hayaan mo siyang magtanong, sabi ni Jiang Qingyan sa asawa. Nandito tayo para makipag-ayos. Huwag tayong masyadong agresibo, baka lumaban siya ng patayan. Magpatuloy ka sa pagtatanong, sabi ni Jiang Qingyan. Hindi mo pa sinasagot ang unang tanong, sabi ni Shen King mo. Tumingin sa kanya si Jiang Qingyan. Tama. Mula pa noong unang araw na nakilala kita, iyon na ang layunin ko. Bahagyang tumango si Shen King mo. Sa kanyang mukha na dati walang emosyon, may bahid ng ginhawa. Pinakalma niya ng kaunti ang sarili at sinabing, pangalawang tanong. Noong pinapalagyan mo ako ng lason, ang gusto mo ba ay makulong ako, at kung maaari ay mahatulan ng kamatayan, tama? Nag-alinlangan sandali si Jiang Qingyan, bago sumagot, hindi kita pinaglagay ng lason. Huwag mo akong pagbintangan. Ang kanyang mga mata ay palingalinga, na para bang may hinahanap. Nahalata ni Shen King mo ang kanyang iniisip. Huwag kang mag-alala. Walang kamera dito at wala ring nakatagong recording device. Kung gusto kitang isama sa pagbagsak, direkta na sana akong nag-report. Kahit na iyon ang katwiran, si Jiang Qingyan ay sanay na sa paggawa ng masama at mayaman sa karanasan, hindi siya mag-iiwan ng anumang bakas na makakasama sa kanya. Itinanggi niya ng husto na siya ang nag-utos na maglagay ng lason. Hindi na nagpumilit pa si Shen King mo.
Nakuha na niya ang sagot mula sa reaksyon ng lalaki. Pangatlong tanong, mayroon ka bang kahit katiting na pagsisisi sa akin? Walang pag-aalinlangang umiling si Jiang Qingyan. Alam na alam niya na sa mga ganitong pagkakataon, hindi dapat bigyan ng anumang pag-asa ang kausap, kung hindi ay baka hindi siya tigilan. Naranasan na niya ito dati. Nang makita ang mapait na ekspresyon ni Shen Qingmo, ngumisi ang matabang babae na parang nanalo. Ang mga babaeng tulad mo, nagkalat lang dyan. Akala mo ba Diyosa ka? Na lahat ng lalaki ay mamahalin ka ng patayan? Kung tanga ka, huwag kang manisi ng iba. Lumingon si Shen Qingmo sa kanya at tumango. Tama ka. Sobra akong tanga. Sa mundong ito, iisa lang ang lalaking nagmahal sa akin ng patayan. Pero pinatay ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Tapos na ba ang mga tanong? Sabihin mo na, paano mo gustong ayusin ito? Tanong ni Jiang Qingyan. Hindi sumagot si Shen Qingmo. Naglakad lang siya palampas sa kanila, inabot ang pinto, at nilock ito. Agad na nakaramdam ng kaba si Jiang Qingyan. Bakit mo nilock ang pinto? Tanong niya. Akma siyang lalapit para pigilan ito, ngunit sa unang hakbang pa lang ay bigla siyang bumagsak. Humarap si Shen Qingmo, tinitigan ang takot na mukha ni Jiang Qingyan, at malamig na sinabi, ito'y isang gamot na ipinatanong ko pa sa isang eksperto. 1 minuto pagkatapos inumin, buong katawan mo ay mapaparalisa. Anong gagawin mo? Nanginginig na sabi ni Jiang Qingyan. Simple lang ang gagawin ko, bumalik si Shen Qingmo, itinulak ang matabang babae na nakaharang. Dahil paralisado ang buong katawan nito, hindi ito makalaban at direktang bumagsak sa kanto ng mesa, agad na nabagok at dumugo ang ulo. Ngunit hindi ito pinansin ni Shen Qingmo. Binuksan niya ang drawer at kumuha ng isang matalim na punyal. Pagkatapos ay lumapit siya kay Jiang Qingyan, yumuko, at tinitigan ang kumikinang na talim sa harap ng kanyang mukha. Nanginginig sa takot si Jiang Qingyan. Sumigaw siya, huwag kang gagawa ng kalokohan. Mag-usap tayo ng maayos, lahat ay napag-uusapan. Sadyang nilakasan niya ang boses sa pag-asang maririnig siya ng mga nasa ibang kwarto. Mahinahon na sinabi ni Shen Qingmo, huwag ka nang sumigaw. Ang hotel na ito ang may pinakamagandang soundproofing sa buong syudad. Nakalimutan mo na ba noong dinala mo ako rito? Ikaw mismo ang nagsabi na kahit sumigaw ka pa hanggang sa mapaos, walang sinumang makakarinig sa iyo. Puno ng takot ang mukha ni Jiang Qingyan. Sumigaw siya, bibigyan kita ng pera. Hindi ko pa naman nagagastos lahat, marami pa. Kahit magkano, ibibigay ko sa iyo. Bahagyang ikiniling ni Shen Qingmo ang kanyang ulo, at ang punyal sa kanyang kamay ay direktang isinaksak sa tiyan ni Jiang Qingyan. Buong lakas niyang iniikot ang puluhan ng punyal, habang pinapanood si Jiang Qingyan na nangingisay sa matinding sakit at namumutla. Sa halip na matakot, nakaramdam pa siya ng kakaibang kagalakan. Kinasama mo ako para sa pera, pero hindi pera ang dahilan kung bakit ako sumama sa iyo. Gusto ko ng isang lalaking magmamahal at susundin ang lahat ng gusto ko. Dati, mayroon ako niyan. Pero sinira mo siya. Habang nagsasalita si Shen Qingmo, paulit-ulit niyang binubunot ang punyal at muling isinasaksak ito ng buong lakas. Mahigit 10 saksak. Tumalsik ang sariwang dugo at mabilis na bumaha sa sahig. Napuno ang kwarto ng matapang na amoy ng dugo. Ang matabang babae at ang 2 bata sa tabi ay natulala sa takot. Hindi sila makapagsalita. Kung makakagalaw lang sila, tiyak na urong sila ng urong. Nagsimulang bumula ang bibig ni Jiang Qingyan at unti-unting nawala ng buhay. Hindi niya kailanman inakala na si Shen Qingmo, na laging mukhang mahina, ay magkakaroon ng lakas ng loob na pumatay. O mas tamang sabihin, bago pa sila dumating, handa na si Shen Qingmo na pumatay. Kung hindi niya hahaluan ng gamot ang tsaa, pati na ang mga inumin na nilagyan niya ng pampamanhid gamit ang isang hiringgilya. Nang bumagsak si Jiang Qingyan sa sahig at tuluyan nang nawala ng hininga, ang katawan ni Shen Qingmo ay basang-basa na rin sa tumalsik na dugo. Binunot niya ang punyal mula sa bangkay at tumingin sa matabang babae. Napaihi na sa takot ang matabang babae. Ang likidong may halong dilaw at pula ay patuloy na umaagos. Tumingin si Shen Qingmo sa kanya, ang kanyang mukha ay mukhang halimao sa galit. Ngayon, ikaw naman ang sasagot. Masaya ka bang maging asawa ng isang lalaking tulad niya? Mamasaya. Hindi masaya, umiling-iling ang babae na parang sirang plaka,
mariing itinatanggi na masaya ang kanyang pagsasama. Ngunit hindi siya pinatawad ni Shen Qingmo. Direkta niyang isinaksak ang punyal sa tiyan ng babae. Kung hindi ka masaya, bakit kasama mo pa rin siya? Kung hindi ka masaya, bakit hindi mo siya pinigilan noong gumagawa siya ng masama? Kung hindi ka masaya, bakit pagpasok mo pa lang dito, sinisigawan mo na ako? Kung hindi ka masaya, bakit hindi ka nalang mamatay? Bawat tanong. Ang bawat tanong ay sinabayan ng isang saksak ng punyal. Hindi nagtagal, namatay na rin ang matabang babae. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lagi niyang ginagamit ang pagiging dominante para ayusin ang mga ganitong gulo, ngunit hindi niya inasahan na sa wakas ay makakatagpo siya ng isang taong mas malupit. Pagkatapos, tumingin naman si Shen Qingmo sa dalawang bata. Malamig na yelo ang kanyang mga mata. Ngayon, kayo naman ang sasagot. Masaya ba kayo na mayroon kayong ganitong mga magulang? Naguguluhang umiling at tumango ang dalawang bata. Hindi na nila alam kung paano sumagot. Sila ay takot na takot. Walang sinuman ang hindi natatakot sa harap ng kamatayan, lalo na ang mga bata. Ngunit, hindi sila pinatay ni Shen Qingmo. Gaano man kasama ang isang bata, sa huli ay inosente pa rin sila. Sadyang lumaki lang sila sa isang abnormal na kapaligiran ng pamilya. Tandaan ninyo ang nangyari ngayon. Ang paggawa ng masama ay laging may katapat na kabayaran. Maaaring makatakas ka ng isa o dalawang beses, pero kapag isang beses kang hindi nakatakas, mamamatay ka. Malamig na ibinagsak ni Shen Qingmo ang punyal, saka binuksan ang pinto at lumabas. Ang iyak ng mga bata ay nakaagaw pansin sa isang napadaang umuupa. Nang makita niya ang silid na puno ng dugo at dalawang bangkay, napasigaw siya sa gulat. May pinatay. Tumawag kayo ng pulis? Pagdating ng mga pulis, si Shen Qingmo ay nakaupo na sa interrogation room ng istasyon ng pulis, nakaposas. Siya mismo ang sumuko. Inamin niyang nilason niya ang kanyang asawa at pagkatapos ay pinatay ang mag-asawang Jiang Qingyan. Nagulat ang mga pulis. Ang babaeng ito na mukhang mahina ay napakalupit pala, 3 tao ang pinatay. Hindi nagtagal, sa paglilitis sa korte, nang tanungin ng hukom si Shen Qingmo kung mayroon pa siyang sasabihin, nagbigay siya ng 2 kahilingan. Una, hatulan siya ng kamatayan bilang pagbabayad sa buhay ng kanyang asawa. Pangalawa, gusto niyang mamatay habang hawak ang liham na iyon. Sa ganitong paraan, kapag napunta siya sa impyerno, baka magkaroon siya ng pagkakataong humingi ng tawad sa kanyang asawa. Ang hatol ay hindi nakasalalay kay Shen Qingmo. Ngunit dahil sa sukdulang kalupitan ng kanyang pagpatay at malinaw na motibo, sa huli ay hinatulan siya ng hukom ng kamatayan ayon sa batas. Sa kabutihang palad para kay Shen Qingmo, pinagbigyan ng hukom ang kanyang kahilingan. Sa oras ng lethal injection, mahigpit niyang hinawakan ang liham. Sa liham ay may dugo, may luha, at ang kanyang walang katapusang pagsisisi. Ang pangyayaring ito ay naging laman ng mga pangunahing balita sa lungsod. Siyempre, nalaman din ito ni Attorney Du Haifeng. Isang kasamahan niya ang nagbuntong hininga, mabuti-buti pa rin pala ang babaeng iyon, kahit paano'y marunong magsisi. Hindi naman pala siya ganap na masama. Natahimik sandali si Attorney Du Haifeng, at pagkatapos ay nagtanong. Sa tingin mo ba talaga kusa siyang nagsisi? Nagtaka ang kasamahan. Hindi ba? Umiling si Attorney Du Haifeng, at dahan-dahang nagbuntong hininga. Hinding-hindi malalaman ni Shen Qingmo na ang taong pinakanakakakilala sa kanya ay ang kanyang asawa. Isang lalaking may malubhang cancer at tiyak ng mamamatay, ginamit ang kanyang pagkakakilala sa kanyang asawa para patayin ang taong gustong pumatay sa kanya. Sabihin mo sa akin, mabuti ba siya o masama? Gulat na gulat ang mukha ng kasamahan. Ang ibig mong sabihin si Eng Huang pala siya. Wala akong sinabi, pagtanggi ni Attorney Du Haifeng. Tumayo siya at lumapit sa bintana, tinitigan ang mga sasakyan sa ibaba. Ang puso ng tao ay hindi maaro. Sino ang mabuti, sino ang masama, paano mo pa malalaman ng ganoon kalinaw, di ba?